Mga kababayan, hindi po matapos-tapos itong pagtatanong ng mga mamamayan. Bakit ganun po ka-brazen, ganun po ka-lantaran at ganun ka-balasubas kung gumalaw ang NBI na parang hindi sila professional law enforcement agency. Sunod-sunod po ang mga pagbabatikos na ito at pagpupuna ng mamamayan. Kaya nagtatanong ngayon ang maraming mga kababayan natin, sino ba talaga ang nag-uutos at nakakataas sa NBI? Ano ba talaga ang agenda ng NBI matapos may talaga po si Melvin Matibag bilang direktor ng NBI? At saan ito patutungo? Kung ang pag-uusapan ay ang mga batayang karapatan at kalayaan ng ating mga mamamayan versus dito sa aparatos ng gobyerno na tinatawag na NBI, nalantaran kung gumamit ng kapangyarihang inaabuso at lantaran din at garapalan na hindi po nila nirerespeto ang maraming institusyon ng ating gobyerno. Sino mag-check sa kanila? Sino ang magrerenda at magtitimon na maging profesional, patas at hindi abusado ang isa sa pinakamahalagang law enforcement agency ng ating bansa, which is the National Bureau of Investigation. Pag-usapan po natin yan. At ano pong epekto sa mga ginawa nito sa soberenya ng ating bansa? At lalo pa, ginawa ito in an open session, in an open and active session ng isang bahagi ng ating lehislatura, which is considered to be independent and with integrity, and that should be protected and respected, ang Senado. Ayun. Ngayon, pag-usapan natin sino ba ang nakakataas sa NBI? At ano ba ang pinaggagawa ng NBI para ito ay umani ng pagbabatikos at pagpupuna to the point na ipinapanawagan na nga. Kagaya ko, ako nananawagan ako, dapat mag-resign ito si Melvin Matibag sapagkat dinadala niya sa hindi magandang direksyon at hindi professional na antas ang nagiging function or operations ng NBI. Simula nang ito ay maitalaga dyan, mga isang buwan pa lamang ang nakakalipas. Ang NBI po ay directly supervised ng Department of Justice. Kagaya po sa Amerika, ang FBI ay sinusupervise po yan ng kanilang Attorney General's Office. So ang Secretary of Justice ang direktang supervisor ng NBI. At ang kanilang direktor na si Melvin Matibag o sino mang nakaupo dyan ay kailangan pong magkakaroon ng coordination and supervisory na relasyon ang DOJ sa NBI. Okay? Hindi po autonomous or on its own ang NBI. Bagamat ito po ay may operational integrity and independence, pero ang kanyang mga policy direction at program nito ay hindi pwedeng hindi tingnan at isupervise ng Department of Justice Secretary o ng DOJ as bilang isang departamento na nakakataas direkta sa NBI. Okay? Eh hindi ganoon ang nangyayari, di po ba? Parang may sariling mundo, no? May sariling kaharian. Si Melvin Matibag bilang direktor ng NBI ay akala mo kaharian niya at pagmamay-ari niya personally bilang pribadong ahensya niya ang NBI, which is not supposedly na ganon po ang kanyang magiging aktwasyon o ang mga galawan niya. Ang DOJ Secretary naman po ay alter ego ng presidente. Isa po ito sa mahalagang cabinet position in the government. Kasi ito po ang nangangasiwa sa pag-facilitate, pag-process, pag-prosecute na mga dapat ginagawa ng mga kaso, lalo na po sa criminal cases, laban sa mga lumalabag sa batas. Ito ang pangunahing kasangkapan at instrumento ng gobyerno sa pagpapasiguro na mayroong criminal justice system na ang mga kaso na iimbestigahan at na idudulog sa korte at na ipaprosecute ng Department of Justice. Yan po ang purpose ng DOJ. So ang nakaupong secretary ng Department of Justice, automatic po ay representante ng presidente ng Pilipinas. So ngayon, kung ganyan pala ang hierarchy at organizational and administrative link
ng NBI, DOJ at ng Office of the President, ang tanong, sino nag-uutos kay Melvin Matibag sa ganito ka uri ng brazen, lantaran at garapalan na mantakin mo ang mga NBI agents niya nagtambay at nagposisyon na pang-ambush type, at when they saw na pumasok na sa Senate building si Senator Bato de la Rosa, dinumog nila. Yun ang term na ginamit ni Senator Bato de la Rosa. Ni-wrestling po siya at inassault, ginamitan ng puwersa at nakipagirian ang isang active senator sa mga NBI agents sa loob ng Senate building at muntikan pang habulin pati sa loob ng Senate plenary at session hall. Hindi natin nakita ang ganitong kalapastanganan maliban doon sa panahon ng martial law sa tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr. Nang idineklara ang martial law, kaagad na ipinapadlak po ang buong Kongreso, ang House of Representatives at pati ang Senado. At military po ang nag-execute noon, hindi lang NBI, and it was a systematic operations of the coercive apparatus of the government against its own branches of government. Yun pong nangyari. And after that, 60 or 70 years ago, lang natin nakita na may ganon kalapastanganan sa poder at kapangyarihan na ginagawa ang isang bahagi ng branch of government, which is the executive, during the declaration and under the rule of martial law. Pero ngayon wala tayo sa martial law, walang deklarasyon ng martial law at least. Pero kung umasta, itong NBI under Melvin Matibag ay parang ito ay special police ni Adolf Hitler during the time of the Nazi Germany. Sa panahon po ni Hitler, mayroon siyang special unit na tinatawag niyang Gestapo. It is spelled Golf or G-E-S-T-A-P-O. Gestapo po ang pag-pronounce niyan. Ang iba binabasa nilang Gestapo, pero it is pronounced Gestapo. Mga kababayan, ginamit po yun para sa personal na mga pang-atake ni Adolf Hitler, ang pinaka masama at pinakamalupit na diktador na dumaan sa kasaysayan ng ating mundo. Kaya nagkaroon nga ng World War II. Ang Gestapo ay isa po itong special unit ng mga operatiba ng Nazi police ni Hitler na lumulusob sa taong bayan. At ginagamit nila ang utos ni Hitler para durugin at pabagsakin ang sinumang tumututol o nag-o-oppose sa paghahari at pagdidikta ni Hitler, ni Adolf Hitler sa Germany. Parang ganun ba ang gustong gawin ni Melvin Matibag sa NBI? Iko-convert niya ito bilang Gestapo o special unit ng mga pulis o tagapagpatupad ng mapanupil, tiraniko at pangdiktadura na uri ng pamamalakad without necessarily declaring the law or even the declaration of the martial law. Ganun po ba yon ang gusto niyang gawin? Kasi nakita po natin kung gaano ka bastos at ka-arugante at kahambog ang mga NBI agents kahapon nung nilusob nila ang Senado. Pinalockdown pa nila ang premises at building sa Senado at chine-checkpoint ang lumalabas ng mga sasakyan na akala mo ay mayroon pong wanted criminal sila na hinahanap na pusakal na kriminal, mga kababayan. So, malinaw na ang NBI ay nagiging isang parang political persecution machinery at ginagamit po sa special project para mangharas at manghagupit gamit ang kapangyarihan nito laban sa mga political opposition figures. Yan, naranasan ko yan. Ni Ka Eric, naranasan din po yan. Ni Manong Jason sa isang veteran journalist sa pamamahayag sa telebisyon at radyo. Malinaw din po yan na ginawa nila yan sunod-sunod sa mga targeted political opposition figures kay Congressman Mike Defensor at sa pamilya niya at sa kanilang mga lehitimo na negosyo. Ang kanilang pagtrato sa 18 brave soldiers na to na lumantad bilang mga testigo doon sa malawakang pagbubunyag ng delivery ng mali-mali nito niladang mga pera na pinagnanakaw at pinagdurobo papunta kina Marcos at kila Romualdez. Nakita natin kung paano niya itrato si Vice President Sara Duterte. So iyan ang problema kung politiko at bulok na politiko ang nakaupo sa isang poder
at kapangyarihan ng isang law enforcement agency. That is exactly what we are seeing right now of what is happening sa NBI under sa pamumuno o paghahari-harian ni Melvin Matibag sa NBI. No, maraming dumaan na mga NBI director na mga sikat pa sa kanya. General Alfredo Lim, no, sila Epemaco Velasco, no? Marami pong mga sikat na dumaan ng mga NBI agents or NBI director. Pero hindi po kapareho nito kay Melvin Matibag kung gumamit ng hari-harian at puno ng kahambugan na uri ng kapangyarihan. Wala pa siyang isang buwan pero grabe na po ang imahen na naging negatibo against the NBI. Kaliwat ka ng pagsasampa ng kaso, pangaharas, mga statement ng pananakot, magpapaimbestiga daw siya sa mga social media platforms at kanyang sasampahan ng kaso kung ano-anong mga pananakot at kaabusuhang pahayag na ginagamit niya at nakalimutan niya na ang NBI ay hindi pwedeng saklawin ang kalayaan at demokrasya ng mamamayan o labagin o sapawan o lagpasan ang saligang batas. Mantakin mo, patatakutin kanyang hindi ka makapagsalita. I-align kanya sa mga Duterte, i-align kanya sa mga political opposition. Hindi pwede po yan. Yan ang sinasabi ko kanina. Na kapag ang NBI ay isang supposedly professional law enforcement agency, nilagyan mo ng bulok na politiko, ayan, kagaya ni Melvin Matibag, politikong bulok yan. Yan pong imahin niya. Galing yan sa PDP Laban at maraming bagahe bit-bit yan galing sa PDP Laban sa side ng mga Duterte at ngayon, biglang naging sip-sip at naging operatiba ni Marcos at binigyan ng kapangyarihan sa NBI na maging direktor. Ito po ang nakikita natin ngayon. At kaya nga valid ang mga panawagan na dapat mag-resign siya. Kasi nga maraming nasasangkot din na issue sa kanya personal. Yung kumakalat na mga video sa social media, tinatakot niya ang mga tao o yung mga gustong magkomentaryo at pumuna sa kanya. Kahapon nga ang kanyang reaksyon, parang gusto niyang hamunin ng suntukan. No, balasubas na mga attitude po yung ganyan. At yan po ay barbaro. Hindi po yan attitude o karakter o mental state ng isang matino na opisyal ng gobyerno, lalo pa NBI director ka, napapatulan mo mga rallyesta, ang mga nagpapahayag ng kanilang pagtitipon at mga saloobin sa kaganapan po kahapon outside of the Senate gate. No? Muntik pa niyang donggolin, no? At bigyan ng hamon ang mga rallyesta. May mga insulto pa siyang matapang na yan sa mga salita at Facebook. Ikaw nga matapang ka dahil may NBI ka eh. Subukan mo ring mag-resign at bumalik ka sa ordinaryong sibilyan. Sige nga, at wala kang bodyguard. Di ba? Matapang ka rin kasi ginagamit mo at naaabuso mo ang kapangyarihan mo bilang NBI director. Yan po ang tanong ngayon. Kanino nagre-report at kanino kumukuha ng kumpas si Matibag? Mantakin mo, aaminin niya na pinagawa nila sa peke na factory ng mga peke na mga produkto at peke na mga imprintahan sa rekto, ang ginamit nilang entrapment money. Pwede ba yon? So, ibig sabihin, tinotolerate niya ang mga peke, ang mga counterfeit at mga illegal na mga ginagawa sa rekto. Yan ba ang ibig sabihin niya? O walang pumupuna sa kanya dyan? Yung pagkakasangkot niya doon sa video na may pananakot siya, na lumakumakala, tinatakot niya ang mga nagsishare noon at nagkokomentaryo doon. Failan ng kaso, perwisyuhin niya, buligligin niya. Kahapon nakita naman natin kung bakit ganon kalakas ang loob ni Trillanes. Wala itong otoridad, hindi ito opisyal ng gobyerno, civilian ito, hindi rin ito officially designated ng ICC na sheriff nila or warrant server nila si Trillanes. Epal at kopal lang talaga si Trillanes. Pero mas naging epal at kopal kahapon si Trillanes dahil bit-bit niya ang otoridad ng NBI na kasabwat niya sa paglusob sa Senado.